What a beautiful day that you have made. I will praise you. Paulit-ulit sa iyong isipan, paliwanag ng paliwanag yan. Ang atin pong ginagamit po talaga na paraan ay yung nanggaling din sa Bible na sistema para maintindihan natin yung interpretation o yung pagpapaliwanag ng Bible. Kasi ang importante kasi dito, maging maliwanag at maunawaan natin yung kapahayagan ng Bible, ng scripture, di ba? Dahil nga ang salita ng Diyos ay spiritual. Kaya yung sinasabi ng 1 Corinthians chapter 2 verse 13, ito na po talaga yung ating palaging ginagamit at pinagkakatiwalaan. Yung the Bible interpret itself. Para wag ka mapunta sa man-made theory. Dahil dalawa ang ating pagkatao. Isang taong panlupa, which is the outward man, at saka isang taong spiritual, yung ating inward man. Kaya dapat nagiging maliwanag sa atin yung kung ano yung iyong i-adapt. Dahil hindi mo pwedeng gamitin yung carnal knowledge. Iba yung observation ng physical sa spiritual. At nagpapasalamat po tayo sa Diyos dahil ang salita ng Diyos ay spiritual. Yung sinasabi ng John 6:63, sinasabi ni Jesus na it is the spirit that quickeneth. Ang espiritu ang nagbibigay ng buhay. Ang espiritu nga ang bumubuhay. So ang tanong, ano yung binubuhay ng espiritu? Sabi niya, ang espiritu nga ang bumubuhay. And then sinundan niya ng sa laman, walang anumang pinakikinabang. So hindi nakapokus sa laman. Bagaman hindi ibig sabihin wala nang saysay ang laman. In the aspeto ng physical, literal, mahalaga yung laman kasi may part po tayo ng ating physical sa ating pagkatao. Pero pag pinag-usapan na ang problema kasi sa tao, ang espiritu ang namatay, di ba? Nagiging maliwanag na po sa atin yon. Namatay ang espiritu ng tao from the very beginning nung bumagsak si Eve at saka si Adam. Ang namatay doon yung espiritu at ang pinanghahawakan natin, Bible din, ang verse na sinasabi sa Genesis na sa oras na kanin niyo yan, yung knowledge of good and evil, sa oras na kanin niyo yan, mamamatay kayo, di ba? In the day. So, hindi po yun mamamatay in the future sa physical. Ang pagkaunawa natin no, sa physical. Pero dahil buhay sila, ang namatay sa kanila, yung espiritu. At yun ang naging sinolve ng Panginoon. Una sa mga Hudyo at maging sa lahat ng tao. Na ang lahat ng tao, pinagharian ng kamatayan. Sabi ng Romans 5, di ba? Naghari ang kamatayan sa lahat. Dahil sa kasalanan ng isa. Di ba? Naghari sa lahat ang kamatayan. Anong kamatayan? Spiritual. So kung ang problema ay spiritual, tama yung sinabi ng Panginoong Hesus dahil hindi naintindihan sa John chapter 3 nung na-encounter ni Nicodemo, si Nicodemo sa isang religious leader sa Israel, pinarangkan ng Panginoong Hesus si Nicodemo na ang ipinanganak sa laman, ang pinanganak sa espiritu. Huwag kang magtaka. Kasi nagtataka si Nicodemo ba, kailangan bang bumalik sa bahay bata ng kanyang ina para isilang na muli. Physical lang kanyang pagkaunawa. Pero sabi ni Jesus, ang ipinanganak sa laman, ang ipinanganak sa espiritu. So maliban ng tao yung ipanganak na muli, hindi niya makikita at hindi rin siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. So makikita natin yung importansya ng born in the spirit, ipanganak sa espiritu dahil ang namatay sa tao ay ang espiritu. At ang sabi ng John 6:63, it is the spirit that quickeneth. Ang espiritu nga ang bumubuhay. Sa laman, hindi ito nakapokus sa laman. Walang anumang pakinabang. Bagaman yung laman natin, sasabihin ko ulit sa inyo, mahalaga ito bilang bahagi ng ating pagkatao. Pero alam natin na yung ating physical, temporal. At talagang ito ay uuwi sa kamatayan pagdating ng panahon na talagang mamamatay ito. Pero yung spiritual, yun yung palang pinahalagahan ng Diyos. Kung bakit na except a man be born in the spirit, he cannot see, he cannot enter the kingdom. So ibig sabihin, yun yung isosolve. Kaya dapat ang requirement ay you must be born again. Madali na maintindihan na ang problema sa tao, namatay yung kanyang espiritu. Ang espiritu ng tao, yun ang pinahalagahan ng Diyos kasi doon nagsasalita ang Diyos, nakikipag-communicate ang Diyos. Kaya dapat, para magkaroon ng relasyon sa Diyos, mabuhay yung kanyang espiritu. At ang solusyon ay yung espiritu na sinasabi dyan, sabi doon sa sumunod, ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. So, ibig sabihin, yung salita ng Panginoon, yun ang espiritong tinutukoy na kapag pinanampalatayanan natin, tinanggap ng isang tao, yun ang magbibigay buhay sa kanyang espiritu patay. Dahil nga naghari ang kamatayan. Amen po ba? Maliwanag na dapat ang mabuhay ay yung namatay na espiritu. At pag ang isang espiritu ay nabuhay na maguli, galing sa kamatayan eh. So maiintindihan na rin natin yung
ano ba talaga yung resurrection? Nung araw, ang hinahanap nating resurrection future. Bakit? Kasi physical ang ating pagkaunawa. Na yung physical natin, bagaman mamamatay, yun ang bubuhay maguli. Hindi. Ang bubuhay maguli ay yung ating espiritong namatay. At ang proseso is kailangang isilang na muli. At sa pagkasilang na muli, malinaw yung sinasabi ng 4:15 ng Korinto. Sapagkat bagaman magkaroon kayo ng 10,000 mga guro kay Kristo, ay wala nga kayong maraming mga ama. Sapagkat kay Kristo Jesus, ipinanganak ko kayo sa anong pamamaraan? Sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Sabi ni Pablo, kahit siya nagtuturo, sabi niya, at marami nagtuturo, wala tayong pagmumulan kung magliligtas sa atin. Ang magliligtas talaga sa atin ay yung Ebanghelyo. Yung aral o yung pangangaral ng mabuting balita. Dapat napapakinggan ito ng tao para ang isang tao talagang isilang na muli. Kaya last time sinabi ko sa inyo, medyo merong alanganin yung nag-confession lang na pinasunod mo, tumanggap kay Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas. Pero kung hindi pa rin talaga maliwanag ang Ebanghelyo, di ba sabi ng, ano mang huhugutan mo? Ano sabi ng 2 Corinthians 4:3-4? Kung ang aming Ebanghelyo ay natatalokbungan lamang ito. Pag may talukbong, malabo, hindi naiintindihan, hindi maliwanag. Kung ang aming Ebanghelyo o yung mabuting balita ay may talukbong, natatalukbungan lang ito sa mga napapahama. O di ba may danger? Hindi naman sa atin ang galing yun. Bakit kayo humahatol? Hindi. Ang hahatol, yung salita ng Diyos. Di ba sabi ni Jesus, hindi ako hahatol kanino man. Pero yung mga salitang sinalita ko sa inyo, yun ang hahatol. Kasi nga dapat yung salita ay inuunawang magaling at pinag-aaralang magaling. Kailangan maliwanag. Doon tayo nagpapasakop. Doon tayo nagpapasubmit. Ano ang submission? Obedience to the law of faith, Romans 16:25. Yun ang commandment sa bagong tipan. Hindi na yung lumang tipan na kautusan mula sa mga Hudyo, para sa mga Hudyo. Ang commandment ngayon sa lahat ay yung obedience to the law of faith. Anong faith? Sa gospel. At ngayon sa Kanya na makapangyarihan na sa inyo'y makapagpapatibay ayon sa aking ebanghelyo at sa pangangaral ni Hesukristo ayon sa pahayag ng hiwaga na natago sa katahimikan ng panahong walang hanggan. Tapos ano sabi noong 26? Datapwat nahayag na ngayon at sa pamamagitan ng mga kasulatan ng mga propeta ayon sa ipinag-utos ng Diyos. Ayun yung ano ngayon, ayun yung commandment. Kung ano yung pinakahula ng mga propeta sa lumang tipan, di ba ang mga hula sa lumang tipan, ang kaganapan nga ay ang bagong tipan, yung ginawa ng Panginoong Hesus. Sabi niya, ulitin ko, at sa pamamagitan ng mga kasulatan ng mga propeta, ayon sa ipinag-utos ng Diyos na walang hanggan. But now is made manifest and by the scriptures of the prophets, according to the commandment of the everlasting God. So ito yung commandment. Ano yon? Made known to all nations for the obedience of faith. So ito na yung ating obedience. Yung pananampalataya natin sa gospel. Hindi na yung under sa old covenant law of Moises. Kasi ngayon, maliwanag nating naiintindihan na yung Old Covenant Law, yun yung nag-pass away. Kaya nga old at tapos dumating yung new, di ba sabi ng Hebrew 8:13 during sa pagsulat ng aklat ng Hebreo. Sabi doon ay nung dumating ang bago, yung luma ay naluluma na at paunti-unti ng mawawala, vanish away. So yun po rin po yung makokonect natin na ibig sabihin noong heaven and earth. Yun pong sinasabi ng 1 Corinthians 2:13. Yan yung ating gamit. Kaya tayo nagiging maliwanag sa atin yung ating pag-aaral. Yung sinasabi na comparing spiritual things with spiritual. Ibig sabihin, yung scripture din, yung mga salita din ng Diyos, yun din ang mag-i-interpret yung kasulatan sa kanyang mga kapahayagan. The Bible interpret itself. So nakuha nyo na kung bakit ko sinabi yung John 6:63, yun yung ang spirit talaga salita. Ang sabi ko nga, yung salita ng Diyos na Spirit, di ba ang ibig sabihin ng Spirit? Diwa. Spirit of Christmas, Spirit of Peace, diwa ng Pasko, Spirit of Peace, diwa ng kapayapaan. Kaisipan. Yung salita ng Diyos, kaisipan niya na galing sa Diyos. Yung kasulatan, kaisipan niya ng Diyos na dapat yung mga believer, naiintindihan niya, natatanggap niya kasi kaisipan niya ng Diyos. At hindi pwedeng hindi yan ipapaunawa ng Diyos. Ang sabi ng 2:7 Timothy, ay sabi ni Pablo kay Timothy, isipin mo ang mga bagay na ito sapagkat ipauunawa ito sa iyo ng Diyos. Pag talaga lamang pagtutuunan ng isipan, pagtiyagaan. Pero pagka walang tiyaga, may danger po doon. Kasi nga, ang pagsamba nga in spirit and in truth. Ang totoong pagsamba,
pagtanggap sa salita. Kaya si Martha at si Mary, sino ang ang binigyan ng kaluguran ng Diyos? Sabi mas pinili ni Mary ang pinakamainam. Ano yung ginawa ni Mary? Umupo sa harapan ni Jesus at nakinig kay Jesus. Samantalang si Martha ay abalang-abala. Akala niya mabibigyan niya ng lugod sa pagkaabala niya. Walang masama sa ginawa ni Martha. Pang physical na pangangailangan yon. Pero ang mas nabibigyan ng kaluguran ng Diyos, yung handa kang talagang mahalin. Kaya nga, maunawa natin yung sinasabi ng John 14:23, if a man loves me, he will keep my words. Okay, kuhanin pa natin ng ibang talata. Ano sabi ng Hebrew 11? Without faith, it is impossible to please God. Kung walang pananampalataya, ay hindi mo nabibigyan ng lugod ang Diyos. Hindi yan nabibigyan ng lugod ang Diyos. Yung mabait ka, mabuti ka. Kung wala ka namang panahon sa salita ng Diyos, ay tayo, ang religious system, wala namang masama sa gumawa ng mabuti. Pero yun ang pinariority ng religious system. Dapat, ang uunahin mo muna, salita ng Diyos, doktrina, di ba? Para mabigyan mo ng lugod ang Diyos, hindi yung gagawa ka, tutulong ka sa iyong kapwa. Walang masama doon, ha? Pero wag muna yon. Pag sinaping pagsamba sa Espiritu, salita ng Diyos yon. Worship Him in spirit and in truth. Thy word is truth. Romans 17:17. Sanctify them. Pakabanalin mo sila, sapagkat ang salita mo ay katotohanan. Ano nagpapabanal? Salita ng Diyos. Anong binabanal? Yung Espiritu natin, hindi itong flesh. Kasi yung nature ng flesh, talagang ito ay makalaman to. Maliwanag po ba? Pero ang kagandahan, ang sabi ng 2 Timothy 3:10, kapag nagkaroon ka ng kumpletong kapahayagan ng aral ni Kristo, had fully known my doctrine, ano sabi doon? Ano sumunod doon? Manner of life. Pati yung, yung pag-uugali mo, mas lalong tatama din. Pero, walang perfect kapag ikaw ay nasa laman. Kaya huwag kang humatol kasi babalik sa sarili mo yung hatol mo sa kapwa mo. Tama? Yan ang kagandahan ng biyaya. Hindi ka nagiging palahatol, hindi ka nagiging nagkakaroon ng pagbubukod-bukod ng kundi ang Diyos, pantay-pantay tayo sa Diyos. Naintindihan niya kasi yung nature ng laman. Kaya doon sa gospel, naintindihan natin kung bakit sa laman ni Jesus, hinatulan ang kasalanan. Romans 8:3. For what the law could not do. Talagang ang law, the law is good, the law is just, spiritual, di ba? Sabi ng Romans 7:12 up to 14. Pero ang problema is, sabi ni Paul, merong kasalanang nananahan sa aking laman. Gusto kong gawin yan, nalulugod yung aking isipan, di ba? Na maganda yung gumawa ng mabuti at iwasan ng masama. But, ano problem niya? I am carnal. Yung sin in the flesh. Pag binasa mo yung Romans 7:17, 18 hanggang 19, dwelleth in me. The evil that is in me, that is in my flesh. Kaya walang dito, walang magiging hypocrite pagka sinasabing ikaw ay banal lang, hahatulan mo yung kapwa mo. No? Diba? Napakaganda nung ganon. Maintindihan mo, ang kawawa nga yung walang edukasyon, di ba? Talagang kontrolado sila ng kanilang laman. Pero ang kagandahan, pag sinabi ni Paul, you have fully known my doctrine, manner of life, yung patience, yung pagtitiis mo, pagtsatsaga mo. Pag naunawaan mo yung doctrine, doon nasusunod yung bunga ng Espiritu. Kaamuan, pagpipigil sa sarili, maayos ang buhay. Kaya napakaganda ng journey ng ating pag-aaral. So binibigyan ko po kayo ng introduction, background, sa kahalagahan ng pagmamahal natin, pagtsatsaga natin sa salita ng Diyos kasi yan ang bumubuhay. Yan ang bumubuhay sa ating espiritu. Ang bumubuhay sa laman, yung bumubuhay sa laman mo, yung pagkain, yung hangin, literal, yung oxygen, di ba? Yung mga vitamins, yan ang bumubuhay sa laman. Pero ang bumubuhay sa ating spirit, sa ating inward man, salita ng Diyos, tapos hindi natin pagtsatsagaan to. At pag hindi tayo nakaalis sa mindset ng religious system, hindi mo appreciating mag-aral, magtiyaga, at magkaroon ka ng compassion na dapat ang aking mga anak din, dapat ang aking mga mahal sa buhay din. Dahil kung mananatili ka sa religious mind, ligtas din yan. No, may danger po yun. Hindi tayo humahatol, pero may danger pag tayo bumabase sa katotohanan ng salita ng Diyos. Balik tayo sa 1 Corinthians. Ang talagang nagbibigay ng instruction ay ang spiritual na mga bagay, salita ng Diyos. Chapter 2, verse 16. For who had known the mind of the Lord? Sapagkat sino ang nakakakilala ng pag-iisip ng Panginoon? O di ba ang salita ng Diyos, pag-iisip niya. Ha? Kaya pag ang isang tao, sinasabi niyang born again siya dahil dati ako'y sa sugarol, dati ako'y ganito, pero laki na nagbago sa aking buhay. Pero kung wala naman siyang panahon sa salita ng Diyos at hindi niya naiintindihan ng pag-iisip o salita ng Diyos, may danger po ba doon? O sige, huwag nating hatulan. Pero may danger doon. Kasi sabi dito, sapagkat sino ang nakakakilala ng pag-iisip ng Panginoon? Upang siya'y turuan niya. Paano ka matututo kung wala kang pag-iisip o salita ni Kristo? Kaya tama, faith cometh by hearing, and hearing by the word
Romans 10:17. Isipin ninyong liwanag nito. Huwag tayo magkaroon ng cognitive dissonance. Ngayon kahinaan ng tao, alam na yung tama, pero binabaliwala pa rin. At ang example nga po ay yung alam na niyang magkokos ng cancer ang sigarilyo at maaari maging bunga yun ng kamatayan niya. Pero ang katwiran ng mga tao, kung manigarilyo ako, hindi ako manigarilyo, mamamatay din naman. Eh di manigarilyo na rin. Di ba? Minsan ang katwiran ng tao, yun nga, meron siyang cognitive dissonance. Alam na niyang mali, pero at alam na rin niya kung ano yung tama, pero hindi niya mai-apply. Bakit? Dahil ang kalaban nga niya yung flesh. Yung comfort sa flesh, kung ano yung masarap sa flesh, kahit hindi ka gumagawa ng immoral, pero ang palagi nating hinahanap ay yung masiyahan yung laman. Hindi natin naiintindihan kasi nung araw na kung ano ba talaga yung masama. Ang masama ay yung ayaw mong magpasubmit doon sa instruction ng Diyos na bibigyan ka niya ng eternal life. So yun ang pinaka-purpose niya. At pag ang sino man ay nabuhay na mag-uli, wala na sa kanya ang power of death. Abolish na yung death. 2 Timothy 1:9, na siyang sa atin ay nagligtas. Saan tayo niligtas? Sa kamatayan. At sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag. Doon tayo tinawag para maging anak ng Diyos. Hindi ayon sa ating mga gawa. Linaw nun. Kung hindi ayon sa kanyang sariling akala at biyaya na ibinigay sa atin, sino? Kay Kristo Jesus, buhat pa ng panahong walang hanggan. Yun na yung nasa isip ng Diyos. Buhat pa ng pasimula. Verse 10, ngunit ngayon ay nahayag. O hayag na ba talaga sa atin? Na sa pamamagitan ng pagpapakita ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus, anong nangyari? Na siyang nag-alis ng kamatayan. O dissolve ang problem. Yung spiritual death, binuhay na, inalis na yung power of death, kaya hindi na mamamatay. Meron ng eternal life. Ang isang tao na nabubuhay sa lupang ito, meron na siyang eternal life, di ba? Hindi na mamamatay yung kanyang espiritu. Pero yung kanyang laman, yun yung pangalawang kamatayan. Ang unang kamatayan, spiritual. Nung namatay yung espiritu ni Eva at ni Adan, nung kinain nila yung ipinagbabawal ng Diyos, yun ang unang kamatayan. Ang kagandahan sa isang born again, iisa lang ang magiging kanyang kamatayan. Ano yun? Physical. Di ba? Kasi yung kanyang spiritual, pag talagang born again ka, yung espiritu mo, hindi na mamamatay yun. Bakit? Ang lino nung sinasabi nung 2 Timothy 1:10, na siyang nag-alis ng kamatayan. Kailangan lang, alam mo kung ano yung kamatayan doon. Physical ba o spiritual? Spiritual. Amen po ba? O di ba, ang liwanag. Ang ganda nung, yung by the Bible interpret itself. Hindi ka maliligaw. Sabi ko nga kanina, pero ito napakinggan na nila, rapture, napakinggan mo na yung power of death, abolish na. Di ba si Jesus kumukuha ng mga bagay sa physical? Alam niyo yung physical, nagiging ano yan illustration, kaya sabi ay shadow. Yung Old Testament is shadow. Nakapokus sa physical. Tingnan niyo, nung ako yung nagpupunta ka ng Sister Liway, no, kabisado ko yun kasi malimit ako nagpupunta sa kanila doon. Hindi ko alam kung every 2 weeks or every week tayo nagba-Bible study sa kanila. Sa umpisa, ay hindi ko alam yon. Kailangan i-guide ako. Pero, halimbawa, isang beses ko lang napuntahan, kahit naman hindi ka nagdadrive no? Lalo na sa mga driver. Isang beses mo lang napuntahan, kahit napuntahan mo na, hindi agad hindi mo agad yun kabisado. Possible pa na, saan nga ba yun? Hindi mo pa masyadong talagang kabisa. Pero pag ikaw ay paulit-ulit mo nang pinupuntahan, as time goes on, hindi ka na maliligaw. Bakit? Kabisado mo na. Ganyan din ang journey natin sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ba? Kapag ang salita ng Diyos, umpisa mo narinig, magugulat ka, ganun ba yun? Pero as time goes on, pag na-renew yung ating mind, pagkatapos pag nangyari yung sinasabi ng 2 Corinthians chapter 10, na ginigiba ang mga maling haka. Diba? Pero as time goes on, pag paulit-ulit mong naririnig, parang palagi mong napupuntahan, magiging kabisado mo na. Hindi ka na maliligaw at hindi ka na mabubudol. Yun ang kagandahan ng kahit paulit-ulit, hindi nakakasawang pag-aralan ang salita ng Diyos. Hindi pwedeng hindi mo ito mauunawaan. Amen? Pero sabi naman ng Bible kung matuka at ikaw ay pagbubuksan, diba? At kung talagang hinahanap mo, masusumpungan. Ang tanong nga lamang, talaga bang tinetreasure natin ang salita ng Diyos, which is spiritual? Kasi ang focus nito, sa espiritu natin. Kaya sabi ng Ephesians 3:16, upang sa inyo ipagkaloob niya, ayon sa mga kayamanan ng kanyang kaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang espiritu sa pagkataong loob. Inward man, sa ating espiritu, lalo na yung ating isipan. Maliwanag po ba? So, pag maliwanag sa iyo to, alam mo na gagawin mo. Kailangan malampasan mo yung cognitive dissonance, na kahit ano man mangyari, ipaprioritize mo yung tama. Mahirap yung sasabi, ligtas na rin yan. Naniwala naman yan kay Jesus. May danger po doon. Kung ang pagbabasihan natin
ay ang scripture. Kaya dapat ang pinakamataas na authority natin, Word of God. Huwag yung sabi ng ganito, sabi ni ganito, yun ang nakagisnan ko. Kung ano ang nakagisnan ko, doon ako mamamatay. Mali po yun. Amen? Ay di ba napakapalad natin? Blessed po ba kayo? Yes. Hindi nga lamang palagi apektado itong ating physical. Pero as time goes on, itong ating physical, madodominyo na rin yung ng espiritu. Sasang-ayon na rin siya. Diba? Nagiging vessel of honor na to. Sisidlang ng kayamanan ng Diyos. Di ba? Mas maganda yung nagdodominion yung espiritu kaysa sa laman. Wala pong masama na mahalin natin itong ating physical, alagaan, mag-enjoy, kumain. Kailangan niya yun eh. Yan yung kanyang mga pangangailangan. Pero wag natin, kaya nga tayo ngayon, maaari ang pinaka-priority natin, spiritual. Hindi mo yan pababayaan. Yun ang parang lagi mong pinahahalagahan. Yung physical, sabi ng Panginoon, pag inuna mo ang aking kaharian at ang aking katwiran. Ano ba ang kaharian at katwiran ng Diyos? Yung sinasabi ng Romans, for the kingdom of God is peace, righteousness, joy in the Holy Ghost. Hindi po nakakonek sa laman yan. Nakakonek yan doon sa isipan. Kagaya nito, naunawaan natin na na-condemned na yung sin. Wala nang power yung sin. Sino ang nagko-comfort? Sino ang nagkakaroon ng peace? Yung isipan mo. Di na yung matatakot. Yun ang sinasabi ng 1 John chapter 4 from verse 17. Ano sabi doon? Dito'y naging sakdal ang pag-ibig sa atin upang tayo ay magkaroon ng pagkakatiwala sa araw ng paghuhukom. Una sa mga Hudyo, sila yung haharap sa judgment, no? Sapagkat kung ano siya, gayon din naman tayo sa sanglibutan ito. Verse 18. Walang takot sa pag-ibig. Kung alam mo kung ano ang bisa nung ginawa ni Jesus sa cross, yun ang pag-ibig ng Diyos. Tinapos na niya ang kasalanan. Ano sabi doon? Ang sakdal na pag-ibig, pag maliwanag sa iyo ang kabuuan, sakdal, perfect, ng ginawa ni Jesus sa cross ng Kalbaryo, sabi diyan, ito'y nagpapalayas ng takot. O di ba? Papalayas ng takot. Saan? Sapagkat ang takot ay may kaparusahan. Wala ka ng condemnation, wala ka ng parusa. Ang nakakatakot kapag kapag ikaw ay nakagawa pa ng kasalanan, ay balik ka na naman sa kadiliman, meron na namang power of death. Ayun yung nakakatakot. Kaya ang marami talagang sumisimba sa takot, hindi dahil sa pag-ibig. Nakuha niyo po ba? Marami ang nagbibigay dahil sa takot. Hindi dahil sa pag-ibig. Hindi sa totoong pagsuporta. Kung hindi natatakot siyang baka sa parusahan ng Diyos. Amen. Nakuha niyo po ba? Diba? Sabi niyan, sapagkat ang takot ay may kaparusahan at ang natatakot hindi pa pinasasakdal saan? Sa pag-ibig. So hindi pa niya nauunawaan yung perfect na ginawa ni Jesus. Nung sumigaw siya ng it is finished, hindi pa rin nila naiintindihan kung ano yung tinapos ni Jesus. Ano ba yung tinapos ni Jesus? Yung kaaway. Ano ba yung kaaway? Yung kasalanan. Sino ba nagbibigay ng power sa kasalanan? The Bible interpret itself. 1 Corinthians 15:56. The sting of death is sin. And the strength or power of sin is the law. Diba? Kaya yung ministry of death, maiintindihan mo na. Ministry of death, yung tablet of stone. The ministry of life, nagbibigay ng buhay, spirit. Ministry in the spirit is the gospel of Christ. Yung kapahayagan ng ebanghelyo, yun yung nagbibigay buhay, naboborn again. Pag sinabing naborn again, nabuhay uli, isinilang uli yung dating patay at walang buhay na espiritu. Di ba ang ganda, ang liwanag, yung Bible interpret itself. Hindi haka-haka, hindi man-made theory. Okay, talagang nagpapasubmit ka sa salita ng Diyos. So yun po, yung kahalagahan ng talagang nakatuon ka sa ang tinatanggap mo yung salita ng Diyos. Hindi yung religious system. Nakagisnan mo, hindi mo maiwan-iwan. Pero hindi natin hinahatulan at huwag natin pagtatawanan. Galing tayo dun eh. Biyaya nga ng Diyos itong nangyari sa atin. Nagpapasalamat tayo sa Diyos eh. Nagliwanag sa ating puso't isipan ang kagandahan. Ang nga lang, wala tayong masyadong focus sa ating emosyon. Ano po? Okay, sabi dito, yun nga, by comparing passages, sabi dyan, nakikita natin yung talagang kaluhalatian ng Diyos. Unang-una, yung sinasabi ng Hebrew 8:5 na ang Old Testament, yung lahat ng kaganapan sa Old Testament ay shadow. Tingnan natin yung Exodus. Exodus chapter 40 from verses 33 to 35. At kanyang inilagay ang looban sa palibot ng tabernakulo. Ito ginagawa pa ni Moises yung tabernakulo na iniutos sa kanya ng Diyos. At kanyang inilagay ang looban sa palibot ng tabernakulo at ng dambana. At iniayos ang tabing ng pintuang daan ng looban. Gayon, tinapos ni Moises ang gawain. So, nasa finishing na siya. Kumbaga sa drawing, finishing touch. Sa drawing, yung mga primary yung ginagawa, sketch, tapos unti-unting kinukulayan, hanggang sa finishing touch. Dito, sa paggawa ni Moises, nasa finishing touch na, sabi ng verse 33, at tinapos ni Moises
ang gawain. Ano nangyari? After nung natapos yung gawain ng magkagayon, tinakpan ng ulap yung tabernakulo na ginawa ni Moises, yung tabernakulo ng kapisanan, at pinuno ng Panginoon ng kaluwalhatian ang tabernakulo. Pinuno daw ng clouds, ulap. So, ang punto dito, pansinin nyo magaling, yung glory ng Diyos, palagi nagmamanifest yung clouds. Yun, nag-e-express siya na andun ang kaluwalhatian ng Diyos, ang glory ng Diyos. Ano ba yung glory? Ang pagkaunawa ko kasi sa word na exousia, everything that God has and is, ang buong, kung ano ang kabuuan ng Diyos, andun, yung presence ng Diyos. So yun po yung kaluwalhatian. And then sabi nung 35, at si Moises ay hindi makapasok sa tabernakulo ng kapisanan sapagkat lumagay sa ibabaw niyaon ang ulap at pinuspos ng Panginoon ng kaluwalhatian ang tabernakulo na puno ng glory ng Diyos, ng clouds. Okay, so yung punto na ang glory ng Diyos ay nagmamanifest sa pakikipagdeal ng Panginoon sa lumang tipan sa mga Israelita ay bumababa yung clouds. Yun yung glory. Ulitin ko, sinabi ng Hebrew 8:5 na ang naganap lahat sa lumang tipan ay shadow. Yung pinagawang tabernakulo, shadow. Basahin nga natin ano yung Hebrew 8:5. Sa panahon ni Moises, naglilingkod sa anyo at anino ng mga bagay sa kalangitan. O shadow, anino. Gaya naman ni Moises na pinagsabihan ng Diyos nang malapit nang gawin niya ang tabernakulo, sapagkat sinabi niya, ingatan mo na iyong gawin ang lahat ng mga bagay ayon sa anyo na ipinakita sa iyo sa bundok. So, yun daw pong mga lahat ng ginawa nila sa lumang tipan, anino, shadow. Alam naman natin yung anino, hindi yan ang totoo. Anyo lang yan. Ang pinanggalingan ng anino, yun ang substance. At ang substance ay ang new covenant, yung lahat ng ginawa ng Panginoong Jesus. Kaya lahat ng scripture, lahat ng propesiya, makinig kayo magaling, nakapokus yan sa Panginoong Jesus. Kaya ang kagandahan, lahat ng binabasa natin sa lumang tipan, hindi para sa atin. Hindi applicable sa atin. Sabi, the scripture is for us. Para sa atin, para pag-aralan, para maunawaan. But not to us. Pag sinabing, hindi mo dapat i-apply yun. Unang-una, naka-address yun sa mga Hudyo, sa mga Hebreo. Pero pinag-aaralan natin. Pero huwag mo i-apply. Tapos na yun eh. Shadow lang yun eh. So yun yung katotohanan na nagkakaroon tayo ng kung paano ang sistema ng ating pag-aaral. So, kaya yung nangyari doon sa Exodus chapter 40, shadow lang po yun. Na after na matapos ni Moises, at si Moises, shadow rin ni Jesus. Di ba? Si Moises sabi ni Moises, merong ibibigay sa inyo na susunod sa akin, nakagaya ko. At yun ay si Jesus. Di ba? At ang sabi doon, ang hindi makinig sa kanya ay parurusahan. So address ang mga Hudyo. Kaya yung mga Hudyo, kung hindi sila makinig, una kasi ang dahilan ng pagparito ng Panginoon, di ba sabi ng John 1:11, ako'y naparito para sa sariling bayan ko. Pero ang aking sariling bayan, hindi ako tinanggap. He came to his own, but his own received him not. O diba? Primarily, si Jesus hindi pa nakakonect sa atin. Una muna sa mga Hudyo. Bakit? Ang dahilan ay dahil na-violate nila yung Old Covenant, Law of Moises, meron silang agreement, sila yung parurusahan, kaya sila yung ililigtas muna ni Jesus. Kaya ang bilin ng Panginoon sa Matthew chapter 10, sa kanyang 12 alagad, huwag kayong pupunta sa daan ng mga hentil. Kung hindi ang puntahan ninyo ay yung 12 tribes of Israel, the lost sheep, mga naliligaw. Hindi pa tayo doon. So, ganun ngayon ang pagbasa natin para hindi tayo na-out of context. Okay? Sila yung ililigtas kasi sila yung dadanas ng wrath of God, sila yung dadanas ng hellfire, sila yung dadanas ng parusa. Okay? Okay, balik. Binibigyan ko lang kayo ng lalong kagandahan ng pag-aaral sa salita ng Diyos. Okay? So, yun ay shadow. Ano ang fulfillment? Ano sabi ng John chapter 14, verse 1? Ang kausap dito ng Panginoon ay ang kanyang mga alagad. Okay. Huwag niyong aalisin sa inyong isipan, ang primary na concern ng Panginoon muna ay ang mga believer or mga first century na mga Hudyo na kausap ng Panginoong Jesus that time. Ang sabi doon, huwag magulumihanan ng inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. So bakit ganon? Kasi punong-puno sila ng pag-uusig that time. Matindi. May mga death threat. Ang mga believer ay pinarurusahan. Anong kino-comfort ng Panginoon sa kanila? Para wag silang madangay ng mga sitwasyon na hindi maganda sa kanilang panahon that time. Sabi ng verse 2, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. In my father's house are many mansions. Kung hindi gayon ay sinabi ko sana sa inyo.
sapagkat ako'y paroroon. Ano sabi ni Jesus? Ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. So ito yung pangako sa kanila. In my Father's house are many mansions. Ano sabi ng verse 3? At kung ako'y pumaroon at kayo'y may paghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako. At kayo, so yun yung second coming, muli akong paririto. At kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dumuon. So yun yung pangako. Kanino pinangako? Sa atin ba? Hindi. Sa mga first century believers, sa mga, lalo na yung mga alagad, nakausap niya that time. So yun pangako niya. Ano ang kaganapan? Basahin natin yung Revelation chapter 21 verse 1 to 3. Tingnan natin. Ano sabi diyan? Nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. So mababasa niyo doon yung bagong langit na at bagong lupa. Sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam. O di ba? Nagbanis na yung yung unang langit at unang lupa. Kailan nangyari 'yon? 'Yun ang tanong. Kailan nagbanis yung unang langit at unang lupa? Noong AD 70, di ba? Naparam. Bakit? Kasi yung old heaven and old earth, pansinin niyo yung old, yun po yung Old Testament, Old Covenant. Kasi yung pakikipagtipan ng Diyos doon, di ba? Isaiah chapter 1, Deuteronomy, pinakita doon na ang kausap niyang mga Hebreo, sila yung langit at lupa na kinreate, pinorm ng Diyos. Pero spiritual po yon. By the word of God, hindi po physical. Naandun tayo sa clouds. Paano nangyayari yung mga pangako ng Diyos? Okay, verse 2. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem. O mayroong bagong Jerusalem. Heavenly na to. Ang bagong Jerusalem na nanaog mula sa langit, buhat sa Diyos, na nahahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakang talaga sa kanyang asawa. Verse 3. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan na nagsasabi, narito, pasinin niyo to, ang tabernakulo. O di ba? Yung una, yung tabernacle na ginawa ni Moises sa Old Testament, sa Exodus chapter 40, ito yung shadow. Na nung natapos, nung na-finish niya, ay bumaba yung glory sa clouds, sa pamamagitan ng clouds. Pinuspos yung physical tabernacle. Let's say, yan ang tabernacle. Bumaba yung clouds nung natapos. So, tandaan natin, ito'y shadow. Anino lang yung lumang tipan. Pagdating dito sa New Covenant, after the cross, lalo na nung AD 70, no? Makikita natin diyan na bumaba yung bagong langit at bagong lupa, natapos yung lumang Jerusalem, yung lumang langit at lupa, lahat ay bago, pawang bago. Narito, ginagawa ko ang lahat ng mga bagay na pawang bago. Kasi bagong tipan. Hindi na tayo makukonfuse doon. Nagiging malinaw na sa ating pagkaunawa yon. Bakit tinawag na New Heaven and New Earth? Kasi nga, si Jesus ang gumawa niya. Ulitin ko, si Moises ay naging larawan niya si Kristo. Si Moises sa lumang tipan, shadow. Si Kristo sa bagong tipan. Punta pa ulit tayo sa isa. 1 Thessalonians chapter 4, verse 16 to 17. Ito yung mga kaganapan ha, doon sa lumang tipan. At saka yung ipinangako sa John chapter 14. Okay? Kasi doon sa John 14, kausap niya yung mga Hudyo, hindi pa siya napapako sa krus, hindi pa siya namamatay sa krus. Ganun yung pag-aaral natin, pang-unawa natin. Sapagkat ang Panginoon din ang bababa mula sa langit na may isang sigaw. Ano yung sigaw dito? May tinig ng arkanghel. Ano yung pinakaginagamit? May pakakak ng Diyos. Trumpet. Huwag niyo kakalimutan yung word na trumpet. Yun ang pinaka parang alarm ng katotohanan nung kanyang pagbabalik. At saka yung tinatawag na pagbisita. At may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Okay, kailan naganap yung unang pagkabuhay na maguli? Diba? Nung nag-resurrect si Christ, pagkatapos yung mga unang bunga, kasama yung mga unang nanampalataya, yung mga first century believers. Diba? Yun yung pangunahing resurrection. Kung magkagayon tayong nangabubuhay, okay, sino ang nagsasalita rito? Para magamit natin yung interpretation ng Bible. Sino? Si Paul. Siya ang sumulat ng Thessalonica. Kung magkagayon tayong nangabubuhay, sila na nabubuhay, hindi pa tayo kasama doon. Kasi ngayon lang tayo nabubuhay. Sila yung nabubuhay noon. Ay aagawing kasama nila sa mga alapaap. Okay, kuhanin natin uli yung word na clouds. Aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. Hindi po lahat literal to.
Kasi nung araw, ang pagkakaturo, maski ako, ang turo ko, puro literal. Clouds, yung hangin. At sa ganito, isa sa Panginoon tayo, magpakailanman. Nabubuhay pa sila, pero iniintay nila to. Kasi nung nabubuhay si na Pablo, di ba, ang buhay ni Pablo, nung siya ay pinatay, pinugutan ng ulo, mga AD 63, ganyan. Nabubuhay pa siya. At ang inaantay nila, yung AD 70. Yun yung pagbabalik ng Panginoon. Pero maliwanag na sa atin na ang pagbabalik ng Panginoon ay hindi physical, in the clouds. Ganun importante yung masana yung ating isipan doon sa word na alapaap sa clouds. Upang salubungin ang Panginoon sa hangin at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Okay. Sumunod, yung ang Panginoon na babalik at mananahan sa atin. Okay, dagdagan ko yung trumpet. Tuwing merong sound of trumpet, meron yung ang ipinapahayag noon, judgment at saka yung visitation ng Diyos. Sa tuwing tutunog yung mga pakakak, di ba nung bumaba nga siya doon sa ay dumadagundong, may takot na takot sila. Nung panahon sa lumang tipan, hindi makapunta si Moises kasi yung laman kasi nila, hindi kaya yung glory ng Diyos. Tayo ngayon, bakit nasa atin ang glory ng Diyos? Kasi sa ginawa ni Jesus, tinapos na niya yung laman. Di ba? Condemned sin in the flesh, tapos pinatay ang laman, inilibing. In the sight of God, ang sabi ng Romans 8:9, wala na kayo sa laman kung hindi kayo ay nasa espiritu na. Sa paningin ng Diyos, legit yung ginawa ni Jesus. Sa paningin ng Diyos, tapos na yung ating laman na naging problema. Kaya yung circumcision of Christ, circumcision in the spirit, diba? Noon ang tao, sabi ni Paul, meron siyang flesh, outward man, tapos meron siyang spirit, inward. Sa panahon ng Old Testament, wala pa New Testament, may power yung sin, gawa ng law, kaya namatay yung espiritu. Naapektuhan nung laman, na nung dumating yung law, nagkaroon ng sins or transgression, di ba? For the wages of sin is death. Kaya namatay ang espiritu. Pero after the cross, sa New Testament, itong flesh, idinil ni Jesus. Sa laman ni Jesus, doon sa krus, pagkapako sa kanya, kinondemned yung sin. Saan? In the flesh. Kaya yan ang tinatawag na circumcision of Christ. Ano yung circumcision of Christ? The body of sin. Basahin natin yung Colossians chapter 2, verse 11, na sa kanya ay tinuli rin naman kayo. Anong klaseng pagtutuli? Ano circumcision? Ng pagtutuling hindi gawa ng kamay. So, hindi laman. Sa pagkahubad ng katawang laman. Pag sinabing hinubad, sa pagtutuli ni Kristo. Basahin natin sa King James Version. In whom also ye are circumcised with the circumcision made without hands. So, hindi physical. In putting off the body of the sins. So, ito yon. Itong body, itong outward man, iwinaksi para yung espiritu hindi na maapektuhan ng kamatayan. Kaya kinakailangan ihiwalay yung laman sa espiritu kasi pag magkasama pa yon, pag buhay pa si laman, mamamatay yung ating espiritu. Nangyari na nga yun nung panahon ni Eva at ni Adan. Naintindihan niyo po ba? Pag yung knowledge of good and evil, yung law, alam mo na nagkakasala ka dahil mahina ang laman. Hindi ma-perfect yung law. The law is good, the law is just. Kaya lang, ang problema, sabi ni Paul, pero ako'y nasa laman. Yung gusto kong gawin, hindi ko magawa. Yung sundin ng kautusan, hindi ko masunod. Yung ayaw kong gawin, ang siya kong nagagawa. Abang tao ako, sabi niya. Sinong papalaya sa akin sa ganitong kalalagayan? Kaya nagpasalamat siya kay Kristo dahil sa ginawa sa krus, tinapos na yung power of sin. Tapos, sinircumcise pa. Yung nagkokos ng cancer, inopera, yun yung circumcision. Inihiwalay. Kaya yung by His stripes, ye are healed. Magaling na yung ating espiritu na dati ay may cancer. Ano yung cancer? Yung body of sin. Naintindihan nyo ba? Di ba ang ganda na maunawaan yung ginawa ni Jesus? Kaya naunawaan mo, malaya na talaga tayo sa kasalanan. Amen? Di ba? Napaka-liwanag. Noong panahon sa lumang tipan, hindi nangyayari yun. Kaya hindi nila kayang tagalan yung glory. Hindi sila makapasok. Bakit tayo na pinanahanan ngayon? Masosolve na yung tanong. Bakit tayo ngayon ay nasa atin ang glorified na tayo? Kasi circumcised na yung body of sin at itinuring na ito ng Diyos na patay at nalibing. Kaya in the sight of God, wala na kayo sa laman kung hindi kayo nasa espiritu. Di ba ang ganda? In the sight, sa mata ng tao, hindi naiintindihan yon. Pero sa mata ng Diyos, mananagumpay na tayo. Si Jesus ang nagtagumpay, tinalo, ginapi. Kaya dito papasok na maiintindihan natin, gapi na yung kaaway. Yung devil, yung Satan, tapos na yon. Bakit?
pinatay na rin yun ng Panginoon. Yung kamatayan, yung power of death, sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo, ay nagapi na niya yung power of death. So, dito makikita natin yung tinatawag na by comparing spiritual things with spiritual, maiintindihan natin yung rapture, yung second coming, na nung araw, future sa atin. Pero ngayon, magiging maliwanag, sinasabi ng Bible, kung ating ipopokus talaga ang ating isipan, nangyari ito noon sa first century believers. Sa atin naman panahon ngayon, every time na mayroong naboborn again, siya ay pumapasok sa clouds. Ano yung clouds? Nag-glorified siya. Yung kanyang espiritu ay nabubuhay. At ano sinabi ng Ephesians 2:5 and 6? Had raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Diba? Ang sabi ng Colossians 1:13, delivered us from the power of darkness and had translated us into the kingdom of His dear Son. Kung yung ating espiritu ay na-deliver na sa power of darkness, wala ng kamatayan, nakaupo na siya sa kingdom, sa kaharian ng Diyos, na ando na siya sa clouds. Amen? Kasi ando ng glory ng Diyos. Yung word na rapture ay iisa lang at naganap ngayon ng pagparito ng Panginoon noong AD 70. Again, hindi po ang pagdating ng Panginoon ay sa physical. Ang pagdating ng Panginoon ay sa pamamagitan ng merong judgment, ang hinatulan yung nation Israel, yung Jerusalem, inapuyan ng Jerusalem, lalo na yung templo, bumagsak yung templo, pag binasa mo yung history, natapos na yung Old Covenant Law, hinatulan. Ang hinatulan, hindi po tayo kasama doon. Yung nation Israel, dahil sa kanilang Old Covenant, pakikipagtipan sa Diyos, Law of Moses. Okay, sabi rito, ito ring trumpet na to, ito yung sinasabi sa Revelation chapter 10, verse 7. Nung araw, hindi natin maintindihan yung trumpet, yung 7 trumpets. Ngayon, malinaw na po to. But in the days of the voice of the 7th angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished. Mapapansin niyo yung the mystery of God should be finished, as he had declared to his servants, the prophets. Okay, sumunod, sabi dyan, sa mga araw ng tinig ng ikapitong anghel, pagka malapit nang siya, kung magkagayoy magaganap na ang hiwaga ng Diyos, ayon sa mabubuting balita na kanyang isinaysay sa kanyang mga alipin na mga propeta. So inihula ng mga propeta na darating nga po yung judgment na yon, o yung mystery. The same with the 7th trumpet na sinasabi sa Revelation chapter 11 verse 15. So ginagawa na po natin yung the Bible interpret itself. And the 7th angel sounded, and there were great voices in heaven saying, the kingdom of this world are become the kingdom of our Lord and of His Christ, and He shall reign forever and ever. Humihip ang ikapitong anghel. Pag humihip ang ikapitong anghel, ang hawak po niya yung trumpet. At nagkaroon ng malalakas na tinig sa langit at nagsasabi, ang kaharian ng sanglibutan ay naging sa ating Panginoon at sa kanyang Kristo. At siya ay maghahari pakailanman. Okay. So ito rin po yung resurrection, yung pagtunog ng trompeta. Tingnan natin, 1 Corinthians verse 52. In a moment, in a twinkling of an eye, so ito yung ginagamit natin sa rapture. At the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. Sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak. Okay, ulitin ko. Pag may tunog ng pakakak, ayon sa Old Testament, merong judgment, merong visitation, pagdalaw ng Panginoon. May coming. Okay, so sabi dyan, sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak, yung trumpet, ang mga patay ay mga bubuhay na maguli, na walang kasiraan, at tayo ay babaguhin. So in their time, inantay nila yon. Naganap yon nung Day of the Lord, ang pagtunog ng trompeta, yung paghatol sa nation Israel, lalo na sa city of Jerusalem, na andun kasi yung templo, yung old tabernacle or old temple. Kailangan matapos yon kasi papalitan ng bago. Yun din ang kanilang resurrection. Although, after the cross, naganap yung resurrection, pero yung manifestation na inantay nila, pagbagsak nung nakakahadlang sa kanilang isipan, dapat ipakita na yung kaaway, yung pinagmumulan ng death,
Kaya doon papasimula yung resurrection. Ano yung templo? Ministry of death. Di ba yun yung tools? Yun yung sandata. Yun yung sinasabi ng Colossians 2:40 na pagkasamsam ng mga sandata. Yun yung kaganapan ng bagsak ng templo. Nung nawasak yun, doon yung ministry of death ay natapos at doon nagpasimula yung resurrection. Yung pagtunog ng trompeta, sinasabi doon sa 1 Corinthians 15:52, in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, kailan yung last trump? Iniintay pa ba natin yon? Hindi, naganap na yun nung AD 70. Nung bumagsak yung templo, kasi yung trumpet ay paghatol din. Judgment. Wawasakin yung old covenant system dahil naaalipin sila sa kasalanan pag nananatili yung law. Ano ang pinakapuso ng law? Templo. Yun ang pinakasandata. Yun ang ginagamit ng mga principalities. Ano yung mga principalities? Yung mga religious leader. Pharisees, high priest, Sadducees. Amen. Di ba ang ganda? Kaya doon nagpasimula yung resurrection. Yung pagkabuhay na mag-uli. Ang unang bunga, yung mga believers that time. So, aantayin mo pa ba yung sa isang sapmata, sa pagtunog ng trompeta? Nangyari na po yun. Maliwanag po ba? Amen. Hindi tayo gumawa ng haka-haka. The Bible interpret itself para dahil hindi natin alam ito nung araw, kaya sunod-sunuran tayo sa paniniwalang ganun. Future pa. Ano mangyayari? Meron ka pa rin takot. Kaya ka laging uma-attend, baka mag-rapture. Maganda pag nag-rapture, nasa church ka para hindi ka naiiwan. See? Napakalaki ng diferensya. In a moment, in a twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible. O pinag-aralan natin, ang resurrection, hindi itong physical. Di ba? Kasi ang nakurap, yung espiritu. 11:3 ng Korinto. Kung paanong dinaya ng ahas si Eva at si Adan, nangangamba ako na makurap din ang isipan ninyo. Madaya. Anong nadaya kay Eva at kay Adan? Yung isipan. Yung liwanag ng instruction ng salita ng Diyos, kinurap. Merong nang deceive, merong nang engganyo para sila ay mapahamak at mamatay yung kanilang espiritu. Okay, para makuha pa natin yung the sound of the last 7 trumpet. Balik ulit tayo sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 16. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, o trumpet. And the dead in Christ shall rise first. Yun yung sa rapture ha. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak. So yung pakakak, trumpet. May pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo, sino yung mga namatay kay Kristo? Yung mga believers that time ay unang mga bubuhay na mag-uli. Lalo na yung mga old covenant, sina Abraham, sina David, wala pa kasi pagkabuhay na mag-uli. Tulog sila. Kasi si Jesus lamang ang nagbibigay ng resurrection. So yung mga namatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. Tapos sumunod, ano sabi ng 17? Then we, which are alive and remain, shall be caught up together with them in the clouds. So, ayun na naman yung clouds. So, hindi po literal yon. Caught up, yung espiritu ng mga mananampalataya na bubuhay that time ay sa Panginoon, sa alapaap. Di ba? Pero in our time, every time na merong tumanggap sa gospel, automatic yung kanyang espiritu in the clouds. Amen. O di ba ang liwanag nito? Kailangan na talaga paulit-ulit eh. Kasi pag hindi paulit-ulit, hindi magliliwanag eh. Hindi mo maliligaw ka pa eh. Masama na lang ito pagka ayaw tanggapin. Cognitive dissonance. Ako niyan. Ito paniniwala ko eh. Diba? So dapat magpasalamat tayo sa Diyos. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. O di, makukuha mo na naman yung Ephesians 4:6. Had raised us up. O di ba? Sinasabi niyo sa mga believer, had raised us up together and made us sit together in Christ Jesus. Spiritual po kasi, espiritu kasi. Sumunod, sabi dito, all these scriptures talks of one. Hindi daw dalawa ang event ng second coming. Yun po yung invento lamang na dati nating pinaniniwalaan. Iisa lang ang pagparito, hindi dalawa. Kaya sa marami ngayon, sa mga dispensationalism, ay merong part 1, merong part 2. Di ba? Buti nakalaya tayo doon. Maaawa na lang tayo sa kanila. Kasi dati tayo ganon. Pero pag-pray natin na sana maliwanagan din sila at maintindihan ang kagandahan na meron tayo. Kahit kakaunti tayo. Ang kagandahan, nakapokus tayo sa salita ng Diyos. Na nakaupo na tayo ngayon sa sangkalangitan kay Kristo, Ephesians 2:6. Ibig sabihin, hindi na future ang rapture. So, sa paningin ng Diyos, yung na kay Kristo, ngayon pa lang, nakalukluk na sa langit, hindi future. Amen! Yung pag-aantay, tapos na sa atin yon. Hindi na tayo nag-aantay. Yung sinasabing, maghanda kayo, lagi kayong handa, huwag kayo matutulog. Kaya merong biro na, huwag tutulog-tulog. Ephesians chapter 3, verse 6. The waiting is over. Ang pangako ay naganap na. No? Yung mga pangako, at maging tayo mga Gentiles,
sa ating panahon ngayon ay ine-enjoy natin ang blessing na to. Dapat nag-e-enjoy tayo. Dapat masaya ka. Meron kang peace. Meron kang joy. Asa yun na yung everlasting righteousness. Nasa atin na yun. Hindi nga lamang na atin na nahahagilap sa karnal. Hindi natin nahahawakan. Pero in our mind, nauunawaan natin. Amen po ba? That the Gentiles, o tayo na mga hentil, should be fellow heirs of the same body and partakers of His promise in Christ by the gospel. So pag nagliwanag sa iyo ang gospel, kasama na tayo doon sa, tayo po'y kabilang na sa katawan. Partaker na tayo ng kanyang mga pangako. Na ang mga hentil ay mga tagapagmana at mga kasangkap ng katawan at mga may bahagi sa pangako na kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Una mga Hudyo, gayon din tayong mga Gentiles. Anong mangyayari sa atin? Dapat ito yung rejoice natin. Rejoice and praise the Lord forever. Di ba? Kasi nga, iisa lang ang pagparito. So salamat sa Panginoon. Sana habang patagal ng patagal ay paliwanag ito ng paliwanag, habang lagi nating pinupuntahan, nakakabisa natin. Kahit pa ulit-ulit, hindi ka na uumay. Lalo ka mayroong matutuklas ang magagandang bagay. So, napakaganda nung nakuha natin yung in the cloud, sa kanyang pagbabalik, hindi na physical. At nangyayari na yon. At nangyayari sa bawat nasisharean mo ng gospel. No? Although this is spiritual, pero yung physical mo, pinapagamit mo. Yung suporta mo, pinapagamit mo. Meron kang pasanin, meron kang pagmamalasakit. Kasi this world will not end. Pag-aaral natin nung last Sunday, this world will not end. No? Hindi na ito magugunaw. Anong concern mo? Yung mga taong susunod. Di ba sabi ko nga, nung una, sa mga first century believers that time ay hindi nila matanggap-tanggap na si Jesus ang Kristo. Pero in our time, parang asak na si Kristo ay Diyos. Kakaunti na lang yung hindi naniniwalang siya yung Kristo, siya yung anak ng